tayo po ay mag-aaral muli ng salita po ng ating Diyos. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan, ito po yung buhay na kasama ang Diyos. So tandaan po natin, iba po ang buhay ng isang tao kapag kasama po ang Diyos. Iba po yung pamumuhay ng isang pamilya na kasama ang Diyos. Iba po yung direksyon ng buhay ng isang tao kapag kasama ang Diyos. Iba din po yung takbo ng pamumuhay ng isang pamilya kapag kasama ang Diyos. Bagamat hindi mayaman, sakto lang sa buhay, o kahit minsan ay mahirap ang iba, pag may Diyos po sa buhay, iba po talaga ang may Diyos ang isang pamilya. Deuteronomio, Kabanata 20, talatang 4. Ang sabi po ay ganito, sapagkat kasama mo ang Diyos mong si Yahweh, siya ang makikipaglaban para sa iyo, pagtatagumpayin ka niya. So kapag ikaw daw po pala ay nabubuhay na may Diyos sa iyong sarili, may Diyos sa iyong buhay, ang sabi doon ay lagi daw po natin kasama ang Diyos. So kapag namumuhay po tayo sa Panginoon, ay lagi daw po tayong sinasamahan ng ating Diyos. Tandaan po natin, kapag kasama po natin ang Diyos, ang sabi po dito ay lagi daw po tayong siya daw po ang makikipaglaban para sa atin. Kapag kasama daw po natin ang Diyos, kapag kasama mo ang Diyos, kapag kasama po ninyo ang Diyos, natin ang Diyos, ang pangako ng Diyos, siya daw po ang makikipaglaban para sa atin. Eh sa mundo po ito, daming kalaban eh. Diba? Oh, napapasigaw agad si Kadik. Nako! Parang todo ang pusta. Nako! Bakit? Oh. Minsan, kalaban mo, kamag-anak mo. Minsan, kabarangay mo. Kapitbahay mo. At ang pinakamalupit na kalaban mo, yung sarili mo. Yun ang pinakamatindi sa lahat. Hindi mo naman kayang saktan. Oh, hindi mo pwede suntukin yung sarili mo. Bubungiyan ka. Diba? Kaya ang pinakamahirap na kalaban sa lahat, yung sarili, hindi mo pwedeng pukpukin, hindi pwedeng idibanda. Ano po? Yun bang gustong-gusto mo na magtrabaho, ayaw mo pang tumayo kasi nga tamad. Nilalabanan mo. Ano po? At ang sabi sa Biblia, kapag kasama daw po natin ang Diyos, siya daw po ang makikipaglaban para sa atin. Unang kalaban, kahirapan. Di ba? So, kapag tayo pinamumuhay sa Panginoon, may kalaban. Number 1 sa lugar natin, kalaban, kahirapan. At siguro, hindi lamang po sa atin. Kahit sa ang sulok ng mundo, ay may kahirapan. Ano po? Pinakamatinding kalaban po yung kahirapan. Nakaka-high blood. Nakaka-stress. Nakaka-stroke. Nakaka-low blood. Nakakataas ng alta presyon. Nakakatamad. Nakakalungkot. Nakakawalang gana sa trabaho. Nakakawalang pag-asa sa buhay pag ikaw ay may kahirapan. Diba? Pero kapag kasama daw natin ang Diyos, siya daw po makikipaglaban para sa atin. Ibig sabihin, kahit po may kahirapan, kapag kasama natin ang Diyos po ang makikipaglaban sa kahirapan para po sa atin. Ibig sabihin, kahit mahirap ang pamumuhay, ay magagawa po natin magtagumpay sapagkat ang Diyos ang nakikipaglaban para sa atin. Sa totoo lang, kapag wala ang Diyos sa buhay natin, hindi po tayo magtatagumpay sa mundo ito. Di po ba? Sa hirap nga na pamumuhay eh. Minsan nga, yung iba eh, kakainin na lang, problema pa. Dito po sa lugar natin, may alam mo kung ganyan. Natutulog na lamang sa gutom. Ay, tamad kasi, kulang sa diskarte eh. Ganun talaga mga taong walang Diyos. Kulang sa diskarte. Kasi sabi sa Biblia, kapag kasama natin ang Diyos, siya daw po ang gagawa at makikipaglaban para sa atin. So kapag may laban ng problema, andyan ang Diyos. Ano po? Ang Diyos ang makikipaglaban sa atin upang tayo ay magtagumpay o magwagi sa ating laban ng buhay. Sakit. Di ba? Kung kailan wala kang pera, sasakit ang panga. Sasakit yung ngipin. Kung kailan walang pera, tsaka pa sumagat ang ngipin. Sumakto pa sa walang bigas. Paano ka makakapagtrabaho para makabili ng bigas? Diba? May hulugin pa. May maniningil pa.
taas ang alta presyon, nagkaka-nervyos, tumataas ang acid flux. Di ba? Dahil sa kahirapan. Pag may sakit, talagang namamroblema. Sumakit yung balakang, ninenervyos, aatakihin na sa puso sa takot. May sakit nga ako sa puso, balakang ang masakit sa iyo eh. Bakit sa puso? Ano po? Namatay ka hindi sa sakit sa balakang, sakit sa nervyos. Sakit sa takot. Number 1 na kalaban yan. Dito po naman sa lugar natin, talaga, kapag wala kang pera, ultimo pagpunta sa ospital, problema ka, mauda ka, kahintay ng serbis. Pag wala kang pangkuha ng serbis, pambayad sa serbis, di ka po madadala basa-basa sa ospital o may sarili ka sanang serbis. Pero kapag kasama daw po natin ang Diyos ang makipaglaban sa atin sa anumang hamon po ng ating buhay. Kahirapan, magtatagumpay ka. Mabubuhay ka habang buhay kapag kasama mo ang Diyos kahit po may kahirapan. Bakit? Ang Diyos na nakikipaglaban eh. Ano lang gagawin natin? Maglingkod sa Panginoon. Manalangin. Magbasa ng Biblia. Manood ng patungkol sa simbahan. Meron po naman tayong YouTube. Doon po kayo manood. Hindi kung ano-ano TikTok. Ano po, kaya patawa-tawa ka. Wala namang dahilan. Ano po? Mabuti pa. Manood ka lang ng salita ng ating Diyos. Di ba? At sisiguro din ko sa'yo, lilinaw pa ang iyong isipan. Magtatagumpay ka sa iyong mga problema. Laging magsimba. Sapagkat yan ang ating tungkulin bilang ganti natin sa ating Diyos. Pero ang Diyos nakikipaglaban sa iyo, malinaw. Kaya masarap palabanin ang tunay na lingkod ng Diyos. Totoo po yan. Kapag ikaw ay totoo naglilingkod sa Diyos, naku, pag nasa tama ka, mahirap ka pong kalabanin. Kaya pwede ka naman kalabanin. Kaya lang, saan sila pupulutin? Di po ba? Ang Diyos na po nakikipaglaban sa atin eh. Basta tayo nasa tama, ipagtatanggol po tayo ng ating Panginoon. Ganyan po kasarap, kabuti, ang maglingkod sa Panginoon. Ang Diyos na po ang makikipaglaban para sa iyo at pagtatagumpayin ka niya. Yun ang napakaganda. Diba? Punong-puno tayo ng labanan sa buhay. Di ba ang problema, napakatinding kalaban yan. Pag may problema ka sa isip mo, di man pwedeng tagain yan. Di mo pwedeng saktan. Di mo pwedeng reklamo. Yung bang wala ka ng pera, yung bang may bayarin ka, wala kang pambayad. Yung may bibilin ka, hindi ka makabili. Yung may pupuntahan ka, hindi ka makapunta. Dahil nga sa walang problema, sa walang pera, ipuno-puno ka ng problema, hindi mo pwedeng basta-basta labanan. Hindi pwedeng idemanda. Hindi pwedeng saktan. Ano ang dapat mong gawin? Ang sabi doon, ang Diyos ang makikipaglaban para sa atin. Ano lang gagawin mo? Lagi kang manalangin kapag may problema. Di pag may problema, kung ano-ano sinasabi, sa akin, pastor, pagpapalay, pag lagi nagsisimba. Bakit? Mayo man akong kwarta. Tamad. Tamad. Walang Kristiyano na nawala ng pera kung ikaw ay masipag manalangin. Opo. Pag masipag ka manalangin, pagpapalain ka po ng ating Diyos. Lagi niyo pong pakatatandaan yan, mga magulang ko at mga kapatid. Na simula ngayon, anumang laban ng buhay, basta may problema, laban yan eh. Ang Diyos na po ang makikipaglaban sa bawat sa atin. At ang malupit, pagtatagumpayin ka daw ng Diyos. Ang Diyos na po may sabi yan. Kaya pag ikaw ay sumunod sa Panginoon, sisiguraduhin ko sa inyo, mga magulang ko, mga kapatid, pagtatagumpayin ka po ng Diyos. Diba? May lamang ang buhay sa mundo ito. Sabi nga nila, una-una lang yan. Pero isa lang sasabihin ko sa inyo, pangako ng Diyos, pinahahaba ng Diyos ang buhay ng kanyang mga anak. Basta't ikaw ay sumunod sa Kanya, pagpapalain ka po ng ating Panginoon. Walang problema na hindi mo makakaya kapag kasama mo ang Diyos dahil ang Diyos po ang lumalaban sa mga problema para sa atin. Alam mo kung hindi ka pinaglalaban ng Diyos? Ewan ko kung nasaan ka na ngayon. Diba? Isa dami ng problema eh. Problema sa kaliwa. Harap sa kanan, mas malaki problema.
Lakad pasulong, di makasulong, nakiproblema. Atras, hindi rin kaya. Uiyak mo lang, iyak. Diba? Eh wala sa Diyos eh. Pero kapag nasa Panginoon ka, ano pakialam mo sa problema? Harapin mo. Kasama mo ang Diyos, magtatagumpay ka, kapatid. Ganyan po kasarap yung maglingkod sa Panginoon. Dahil ikaw ay laging pinoproteksyonan at iniingatan ng Diyos. Kaya simula sa oras na ito, kung kayo man at tayo ay may mga problema, isipin mo na lang, ang Diyos na ang makikipaglaban sa iyo. Gawin lamang po natin ang ating tungkulin, lagi pong manalangin, magtiwala ng lubusan sa Diyos, maging masipag sa gawain ng Diyos, at tayo po ay pagtatagumpayin ng ating Panginoon. Ganyan po ang buhay na kasama ang Diyos. Hindi ka po aasa kung kani-kanino. Hindi ka aasa kung kani-kaninong politiko. Diba? Kaya yung iba, eleksyon na naman, sigarito ganyan, puro salita, paano na? Umasa ka eh. Diba? Umasa ka sa Diyos. Para sa gayon, hindi ka magreklamo. Kaya po, bilang mga magulang at kapatid sa Panginoon, simula po ngayon, umasa na po tayo sa Panginoon. At siguro din po natin sarili na tayo ay namumuhay na kasama ang Diyos. Dahil kapag kasama mo ang Diyos, siya ang magtatagumpay, siya ang makikipaglaban sa iyo, at siya po ang magbibigay ng tagumpay sa atin. Hindi po tayo magagapi ng anumang problema. Gaano man kabigat, gaano man kalaki, gaano man karami, hindi ka po kayang gapiin ng mga problema dahil kasama natin ang Diyos. Tayo tumayo, tayo langin.